Wala ng signs of life o senyales ng buhay mula po sa gumuhong gusali sa Angeles City sa Pampanga. Kaya naman mula sa search and rescue ay retrieval operations na po ang ginagawa ng mga otoridad para matunton at makuha ang mga nadadaganang biktima. Jim Tejano sa balitang niyan. Naging pahirapan para sa mga rescuer ang search and rescue operation sa gumuhong itinatayong Airbnb Condo Hotel sa Barangay Balibago, Angeles City, Pampanga. Ang naturang gusali ay pag-aari ni Ernest Jackson Lim habang ang Golden Years Construction and Steelworks ang kontraktor ng proyekto. Ayon sa Bulacan PDRRMO Rescue Team, hindi maaaring bara-bara ang operasyon dahil nananatiling unstable ang gumuhong istruktura. Anila, anumang maling galaw ay maaaring magdulot ng secondary collapse na posibleng ikapahamak ng mga survivor at mga rescuer. Ipinaliwanag din ng mga responder na quadrant by quadrant ang kanilang ginawang operasyon kung saan bawat rescue team ay may itinalagang bahagi ng gusali na gagalawan upang maiwasan ang malakas na vibration sa mga guho. As a part ng namin ng mga rescue team, no, hindi po kasi basta-basta na na gagalaw ka agad na hindi mo walang plano. Kasi una-una collapse structure. Pag sinabing collapse structure, unstable po yung structure. So, definitely, pwedeng pagkabara-bara kang gumalaw, no, during rescue operation, pwede magkaroon ng secondary collapse or pagka nagkaroon ng secondary collapse, imbis na mabuhay o makasurvive pa yung mga victims, possible na hindi. Dahil bara-bara nga na galaw mo. Hindi mo naman pwede na ibabako mo kaagad yan. No, kaya, ang ginagawa kasi during rescue operation pagka sa mga collapse is kailangan smooth lang, dahan-dahan ka lang, panel by panel, quadrant by quadrant ang paggalaw doon. Sa operasyon, gumamit ang mga responder ng light detector, search camera at hydraulic tools sa maingat na pagtanggal ng mga debris upang matukoy kung may mga biktimang buhay pa sa ilalim ng gumuhong gusali. Talagang kailangan mo magbutas para maipasok yung mga camera, no, para yung kabilang pader kung mayroong bang nakitang body. Talaga yung lang, dahan-dahan ka lang, panel by panel, quadrant by quadrant ang paggalaw doon. Sa operasyon, gumamit ang mga responder ng light detector, search camera at hydraulic tools sa maingat na pagtanggal ng mga debris upang matukoy kung may mga biktimang buhay pa sa ilalim ng gumuhong gusali. Talagang kailangan mo magbutas para maipasok yung mga camera, no, para yung kabilang pader kung mayroong bang nakitang body or mayroong bang buhay na tao doon, no. So, talagang napakahirap, very challenge talaga yung obstacle para ma-locate namin yung mga survival na mga victims doon. Kasi yero, yung mga beams, yung mga shoring, yung mga scaffolding, no? Yung mga, andiyan pa yung mga alambre, nagsama-sama na po lahat ng mga rubbles doon, no? Kaya, pasa ka dito, pasa ka doon. Hindi ka naman po pwede na yung rubbles o yung isang malaking bato, ibabato mo lang doon sa isang lugar. So magkakaroon ng vibration kasi may mga nakahang po na mga flooring. Yun, siyempre nag-collapse. Samantala, ayon sa Department of the Interior and Local Government o DILG, umaabot sa 267 ang mga tauhang ipinakilos mula sa iba't ibang rescue at fire units sa Central Luzon para sa search, rescue at retrieval operation. Sa pinakahuling tala ng mga otoridad, 26 ang nasagip, 4 ang kumpirmadong nasawi, habang 18 pa ang pinaghahanap sa gumuhong gusali. Pasado alas 8 kagabi nang tuluyang itigil ang search and rescue operation, matapos wala nang ma-detect na senyales ng buhay gamit ang mga life locator. As of 8:27 p.m. of last night, the Unified Command System has decided to cease yung search and rescue operations. Yung pong pinaka-final testing nila na ginanap po last night around past 6 p.m. naging consistent na po yung kanilang findings
using the life locator indicating no signs of life. Dahil dito, formal nang sinimulan ang retrieval operation sa lugar ng insidente. Jim Tejano para sa Mata ng Agila, matatag, matapang, matapat.